graduation. Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Andiyan na sila, umabot na sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat. Kinukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yun. That's their happiest day. So nagsama kami. Nagsama kami. Katayo kami doon. And merong isang graduate na alam nyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana sigurong pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. I wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So na-realize ko, toxic na ito. One of the graduation, hanapin niyo yung footage, makikita niyo doon yung mukha ko. Tsaka mukha niya. I-lip read niyo yung sinasabi niya. Why? Hanapin niyo yung footage, ma'am. Magtrabaho kayo konti, mag-research kayo. So, gusto ko sabihin sa kanya, bago ko tanggalin ang ulo mo, yung batang yan,
Yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. Nag-aral yan ng 4 na taon, naghirap yan ng 4 na taon, walang tulog araw-araw para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Yan yung batang yan ang mapuputulan ng daliri diyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. And then I'll cut his head. Mga kababayan, magandang araw po. Naku, Ranger Kidlat Vlog. Comment, opinion, assessment. Himayin po natin in layman's term yung ating napanood ngayon lang, no? Kay BP. Diyos ko po, tingnan natin. Ang title po nito ay Ang Relo. Kasi ang relo ang pinag-usapan doon. Naku, ano ba talaga yung relo na yan? Siguro baka diamante yan o talagang special. Tingnan natin. So, himay-himayin po natin mga kababayan. Napakasimple. Isang slide na ano lang ito. Isang slide na presentation. Okay. Maaring dalawa lang or most ano talaga probably talagang dalawa lang ang naging sitwasyon doon kung bakit ginawa o nagawa nung estudyante ang mga bagay na yon. Okay, una, malamang complying siya. Kasi uso naman talaga dyan minsan na kahit sa amin nga complying, sabihin na, oh, mag-comply ka ha, kailangan makuha mo yung relo ni Commander-in-Chief. Very brave ka ba? Sige nga, tingnan natin ha. Comply ka ha. Yes sir. So, mga ganyan, merong mga ganyang bagay dyan, no? So, let's say, complying para manlambing kay Commander-in-Chief. So, lahat naman yan dyan is panlalambing lang eh. Alam naman natin, uso talaga ang panglalambing dyan. No? Huwag nating tingnan na iba. Ilagay natin doon dahil yun lang talaga ang pwedeng mangyari dyan. Either complying, at saka ang pangalawa is the graduate is trying to create a symbolic impact. Once in a lifetime lang kasi na makaharap mo si Commander-in-Chief, anong impact ang pwede mong gawin? No? Hindi for material gains ito. Sa tingin ko, it is for symbolic impact. So, whatever is that, tingnan natin. If he is complying, if the said graduate was just complying, then it means that he failed this mission. But, this notion might not be the real reason behind. Maaaring hindi ito. Kasi kung complying lang, medyo okay naman siguro, lulusot lang. Pero then, tingnan natin. Kung the graduate was trying to create an impact for a symbolic connection, symbolic connection with the Commander-in-Chief, no? He's trying to create an impact for a symbolic connection with the Commander-in-Chief. And certainly, it was not for material gains. Kasi, nako, ilang taon ang tinuro yan dyan, hindi yan maghihingi without reason at all. So there are only two reasons. Complying or trying to create a symbolic impact. And that is to create an impact for a symbolic connection with the CIC. Kayo, tingnan nyo mabuti ha. Basta iyan ang nakikita ko lang dyan. Kasi kahit pag sinabing hindi, kasi interesado siya anong tawag dito? Na engganyo doon sa sa relo kasi nakitang maganda. That's not true. Of course. Pag sinabi nyo yun, John, dalawa ang masisira doon. It's yung bata at sisirain natin ang institution na nagturo niyan. So, hindi pwede yun. It's not. Courage, integrity, loyalty, mataas ang integrity ng mga yan dyan. Kaya, eto lang dalawa ang pwedeng mangyari doon. So, either pinakomply siya or he tried to create a symbolic impact. Kasi once in a lifetime lang yan. Kasi sabihin astig mo, Bok, mista, ang astig mo, biruin mo. Ang astig mo talaga, very brave ka na request mo yung yung relo ng CIC, ha? Yun yung mga bagay doon eh. Pero ang nangyari is hindi nga binigay. Sinabihan, why will I give you my watch? So eto ngayon ang nangyari. Kahit nasabihin natin complying, even if it was for compliance, sayang na sayang because it has established that the CIC failed to show emotional intelligence towards his men. Diyos ko po. Napakasayang.
a chance of a lifetime to show the Filipino people, to show these graduates na may emotional intelligence ang kanilang CIC. Ay, naku, kasayang. So, it only established na walang emotional intelligence. Naku, sayang. Okay, next. It appears also, no? It also appears that the inner circle of CIC even locked down. So, it is adding insult to an injury. Diyos ko po, hindi na nga binigay. Tinawanan pa. Ay, naku, ano ba yan? Lumalabas tuloy dyan na, naku, mga kababayan, lumalabas na, ito kasing chronism eh. Kasi wala na silang pakiramdam dyan sa lumalabas na wala nang pakiramdam sa emosyon ng iba, lalo kung mahirap lang tayo. Eh, yan na nga eh. Kasi puro crony ang nakapaligid eh. Puro oligarchs eh. Puro elites eh. Yan na nga sinasabi. Sayang talaga. Sayang ito. Lumalabas that the Commander-in-Chief miserably failed to understand the importance of leadership and the symbolic connection or camaraderie with his men, whom he will be leading into a conflict in the WPS. Kumbaga, dinadrag natin ang mga tao papunta dyan, sa conflict na yan. And then, ganyan ang ating pakikitungo sa kanila. Ay, nako, Diyos mio. Ito na nga, ang question. Is that the kind of leadership that you want to lead us into a major conflict? Mga kababayan, kayo po ang makakasagot niyan. Is that the kind of leadership that you want to lead us into a major conflict? Pasensya na po. Ako nasayangan sa pagkakataon. Yan pala ang nangyari dyan. So, dismayado talaga tayo. Nakakadismaya. So, hindi natin patagalin pa. Baka ma-stress lang tayo sa puso natin na ganun. Okay, nais nating batiin. Greetings to the following. Makabayan Metran TV, Filipino Guerrilla Forces TV, Pinoy Survivor, na pinangungunahan ni Supremo General Dado Enrique. Sir, good morning to you and Commander Bukay, Metran TV. So mga kababayan, sana mag-subscribe na kayo at manood palagi dyan. Nang sa gayon ay makapag-monetize na sila. Hayaan nyo lang ako, okay lang naman. May 6,100 views ako or 6,800 views. Ang nag-subscribe 1,000, 1:6. Baka yun lang ang interesado sa ating mga programa tulad ng anti-corruption. No? So, di bale, ganun lang. Good morning to Ma'am Queenie Guillem. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Roseby from Egypt. Ma'am Roseby, ingat-ingat po kayo dyan sa Egypt. Ma'am Mila Sumailo, good morning ma'am. Magandang araw sa inyo. Cecilia Provido, Ma'am Cecilia. Ma'am Natalie Kerubines, The Right Stop. Arceli Calvo, Ma'am Arceli, good morning po. William Nakita, magandang umaga, Sir William. Edwin Marshall, hello, Sir Edwin Marshall. Ebnash, snappy. Gloria Takeda, magandang araw, Ma'am Gloria. Greggy Marquez, listening from Las Vegas, Nevada. Ayan, si Sir Greggy. Sir Greggy, magandang araw sa iyong pakikinig at salamat. At nagbibigay kayo ng inyong time upang pakinggan ang ating programa. Lynn Firm, Ma'am Lynn Firm, good morning. Ingat po kayo. Kumusta po kayo dyan? DSS Sentinel. Okay, si Ma'am Lorna Edil. Good morning po, Ma'am Lorna. Ma'am Gingpo, kumusta po? Felix Awit, Sir Felix. Arnold Posiriban, sana pagpalarin ito si Sir Arnold Posiriban. Lily Dasa, Ma'am Lily Dasa, magandang araw. Sir Marvin Rosalado, Ma'am Annalyn Castillo, Sir Melvin Manalo, Sir Melvin Manalo, magandang araw. Si Roy Aberit, ito talagang masugid na natin ito, taga-bigay ng komento. Good morning, sir. Jeronimo Boy Copasus, ito isang Indonesian Ranger. Komando, napakahusay nito, ang mamang ito. Good morning sa iyo, brother. Maria Socorro Mejia from Italy. Ma'am, good morning to you. Happy listening. Ingat-ingat po. Leandro Solarta. Sir Leandro, magandang araw. Aquilino Jr. Juanites, magandang araw sa iyo. AgriHabi TV. Kuya Rosby, magandang araw po. Mel Pacabagua, ma'am, sir, good morning po. Jose Aquino. Lionheart, listening from 4ID, CDO. Uy, tsada kayo diha ba? Murag palamig-lamig lang diha sa Ketkay, ayong buntag. Pase Construction YouTube.
Taurus. Ito si Taurus, parang hindi ko na nakita yung kanyang yung kanyang comments. Pero it's good. Magandang araw sa iyo. La Arnie Silva TV, nasa Hong Kong po si Ma'am La Arnie ngayon at magandang araw po sa inyong lahat diyan sa Hong Kong. Sana nasa mabuting kalagayan po kayo. Of course, si Ma'am Marcel Katakutan. Good morning. Nixon 2005, magandang araw. Orlando Sabala, sir. Good morning. Ang alam ko parang nasa Australia si Sir Orlando. Kumusta po kayo dyan? Noel De Los Santos. Sir Noel, good morning. Meridon from Arizona. Ma'am Meridon, good morning po. Happy listening to you there. At sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo. Red Hat. Maria Velasco. Ma'am Maria Velasco, magandang araw. Rizaldi Bahamonde. Sir Rizaldi, good morning. Juanito Domingo. Uy, masugid ito si Sir Juanito Domingo. Good morning, sir. Calmado Playlist. Yes, Calmado Playlist. Kumusta? Trexie Garcia. Ma'am Trexie, kumusta po kayo? Clara, ito matalinong matalinong subscriber ito. Alam niya yung takbo ng mga very observant, keen-observant. Good morning sa iyo, Ma'am Clara. Okay, heart sa inyong lahat. Heart sa lahat ng mga nanonood sa atin. At syempre, shout out kay Bicolanong Makulit. Ito, snappy ito. Jose Benito. Sita Espinola, ma'am, good morning. Alan Aranes. Of course, ito yung isa sa pinakamaligalig, pinakamatikas na FGF dyan sa Qatar. Marcela Kakas, sa lahat ng FGF Tess Gige. Nori Sakaguchi, Ma'am Nori, relax lang, wag po kayong pa-stress. Enjoy your life and pray and enjoy. Cledelio Nakano, good morning sir. Leoncia Amarilla, magandang araw po sa inyo ma'am. Daniel Baculio, good morning Sir Daniel. Maria Sanchez, eto si Ma'am Maria, magandang araw sa sa Quezon, nanonood sa atin mula sa Quezon. Magandang araw po sa iyo Ma'am Maria Sanchez. Ma'am Gracie Noble, Ma'am Gracie, napanood ko po ang inyong comments. Maraming salamat, Ma'am Gracie. Ingat po kayo dyan, Ma'am Gracie Noble. Of course, ito, ang iba, basahin pa natin. Kumusta din kay Blessed Bikers PH, no? Blessed Bikers PH. Jolito De Suyo, Sir Jolito De Suyo, good morning. Sir Relatado Black Angel, good morning po. Jan Alvin Castino, Roel Narbuada mula sa KSA, Kingdom of Saudi Arabia, na nakikinig sa atin dyan. Magandang araw sa iyo. Ray Bohol, magandang araw, Ray Bohol. Edgardo from Cebu, oy, good morning. May buntag diha sa inyo sa Cebu, sa Dakbayan sa Sugbo. Mary Sakaguchi from Nori Sakaguchi from Kyoto, Japan. Ma'am Nori, yun na, sinabi ko kanina, na double mention na. Don Donair sa Riyadh. Aba, sa Riyadh, di ba? Naimbag nga aldaw kanya yung amin apo, dita Riyadh. Mga kailokanuhan na nandyan ngayon. Hindi pala, Ilocos pala yun. Sorry, Riyadh pala, ano ito? Arabic. Sorry, Tina Amdan. Okay, ito. Shirley Villostas, Ma'am Shirley. Patuloy nyo pong panoorin si Ranger Kabunski. Huwag po kayong mawalan ng tiwala. Ituloy nyo lang po. At maganda po ang kanyang pinapakita. At di bale, sa susunod ng mga vlogs ay marami pa tayong i-explain. Ihimay-himayin ha. Okay? Patch the Hole. Sir Manuel Tinasa. Sir, tuloy lang po kayo na manood kay Ranger Kabunski. Remigio Giron. Jojo Arceo. Sir Leonardo Alday. Sir Leonardo, kumusta po kayo? Delfino Seba. Uy, Commander Delfino Seba. Magandang araw. Pangski Pogski. Ayun. Pangski Pogski. Good morning. Danilo Tanapranca. Magandang araw, Sir Danilo. JT Lee. Aba, JT Lee. Ang haba ng ating pinag-usapan. Maraming salamat sa iyo for giving your insights. Natutuwa tayo sa gano'n, no? Nag-exchange tayo ng mga ideas because ito, ginawa natin ito para dito ilabas ang lahat ng sama ng loob. Nang sa gayon, mawalan tayo ng stress kasi ang buhay napaka-stressful. Para maalis ang mga stress, ilabas nyo dito. We will welcome all of your ideas, lahat ng inyong sama ng loob, kahit sino. Kahit mula sa ating
sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Pwede nyong ipadala ang inyong sama ng loob, ang inyong sentimiento, ang inyong komento, ang inyong opinion dito sa ating programa. Kaya nga ito, tatlo yan. Makabayan Metran TV, Filipino Guerrilla Forces TV, Pinoy Survivor, and Ranger Kidlat. Ayun ha. So ito, Kolokoy, Sir Kolokoy, magandang araw sa iyo. At siyempre, ito, hindi ko mabasa eh. Nine Kit Asawa or Nine Kit Tasawa. Nako, ang hirap. Nine Kit Asawa. Ano ba yun? Mukhang, okay. Yun lang. Maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At mabuhay ang Pilipinas.